Ito ang balisong, isang patalim na kilalang gawa ng Pinoy. Sikat noon sa mga pelikula at palaging dala-dala ng mga probinsyano. Pero, paano nga ba ginagawa ito? Tara, alamin natin. Kailangan nating pumunta ng Taal, Batangas kung saan ginagawa ang balisong. Sa bakuran lamang ng mga naninirahan sa Taal, ginagawa ang balisong. Mahaba ang proseso ng paggawa ng balisong, mula sa pagtunaw ng bakal nito hanggang sa pagpapanday. Iilan na lamang talaga ang marunong ito. Pero dahil hindi naman ako taga-Taal, mabuti pa na maghanap tayo ng mas may nakakaalam sa balisong. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ace Atienza ng Aves Balisong. Ang kabuhayan ko po ay pagtitinda ng balisong. Nag-World War I, Nag-World War II, meron na tayong balisong. Ito naman balisong na ito, ang purpose nila ay mga pamputol ng mga lubid. Dahil dati, nagtitinda sila ng mga kulambo, walis, kumot. Ano nga po pala, papakilala ko po pala sa inyo yung aming mga magagawa ng balisong. Na, ito po si Kuya Felix. Si Kuya Felix ang nag-a-assemble. Parts by parts siya nilalagay sa isang frame. Tapos, papadaanin doon sa yung aming basyadahan na tinatawag. Kuya Nelson, siya yung humuhulma ng mismong hugis ng ano niya, na magiging ganito siya. Pero ano siya, hindi pa siya totally finished. Dahil ito, magiging mirror finish pa siya. Dito po ang ginagawa ay yung mga katulad po ng mga housing, magtatapos ng mga, halimbawa, mga sungay ng kalabaw, buto. Dito po siya ina-assemble. At dito na rin po siya pinifinish yung mismong finished product ng balisong. Bukod po yung sa gumagawa ng blade. Tawag po dito ay Rambo. Ito po ay ginaya doon sa Rambo na pelikula. Pero ang talagang mismong design niya na itong traditional natin ay ito, tinatawag na dibuyod, tapos labaha, tapos tari. Yun ang talagang common dito na dating design. Dito po talaga to nagsimula dahil wala namang ibang lugar na na gumagawa talaga nito. Kundi dito lang mismo sa aming lugar. Almost 20 countries ang aming napapadalan. Mas madalas US, minsan itong mga basta Europa. Tapos ito, mga walk-in, mga turista. Pagkatapos po gawin ng mga balisong ay dito naman po didiretso sa aming Aves Balisong para itinda. Ang Aves Balisong po pala ay humigit kumulang 40 years na. Pero hanggang ngayon po ay pinipilit naming makagawa ng mga balisong para sa aming legacy. Maraming salamat po sa nanonood at tangkiligin po natin ang sariling atin. So, guys, maraming salamat kung inabot yung dulo ng video. Thank you for watching that. And nagkakaut ako kaya hindi ko na siya magawa ng outro. But I really appreciate you guys for reaching in this part of the video at the end of the video. And what you just saw, it is the type of film that we're going to do here in Field Trip moving forward. At kung nagustuhan nyo yun, stay tuned dahil we're going to make more of those. Syempre with the help of Catchlight. You see, Catchlight Collective, ang goal namin dito is to help creatives create their vision. You see, we believe that everyone has their own light or their own story to tell. And we want to be part of that. Kaya stay tuned guys dito sa Field Trip, moving dyan. And kung nabitin kayo sa video, kasi alam ko nakakabitin siya. Kasi we have a podcast for that. Na para mas madig-deep natin siya, it's going to be a longer episode, diba? Kaya watch that in Promdi. Follow Promdi in our Facebook page. And thank you so much guys for watching to the very end. Kaya see you guys next video. Ciao!